ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung sino ang mga mas nagbibigay, sila ang pinagpapala. Kaya huwag tayong magsawang maging biyaya lalo na sa mga taong sa puso natin napalapit na. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Errol. 32 years old at kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho dito sa London, United Kingdom. Kasama ko po rito ang mag-ina ko at dito ko na rin nakilala ang asawa ko. Taga rito po siya, Papa Dudut, pero mahal na mahal po niya ang kulturang Pilipino. Malapit din siya sa pamilya ko sa Pilipinas at palagi kaming umuwi tuwing Pasko hanggang Bagong Taon. Pero hindi po love story namin ng wife ko ang gusto kong i-share sa inyo, kundi ang kwento ng pamilya namin. Papa Dudut, tubong masbate po ang angka namin pero napadpad kami sa Rizal. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman po naghihikahos. Dati pong machine operator ang tatay ko sa Pasig bago sila nakapagpundar ng telahan at tindahan ng mga damit sa bayan ng Taytay. Yun na po ang magkasama nilang pinagkakabalahan ng nanay ko hanggang sa kasalukuyan. Dalawa lamang po kaming anak nila, bunso ako at may nakakatandang kapatid ako na si Ate Aida. 5 years ang tanda niya sa akin. Close po kami ng ate ko, Papa Dudut. Role model ko siya dahil mabait siyang anak at lagi niyang napapasaya ang mga magulang namin. Pero noong 18 years old na siya ay nabuntis siya ng boyfriend niya at nalaman niyo ng parents namin. Nagkasamaan sila ng loob pero sa huli ay pinatawad at tinanggap pa rin nila si ate. Kaya lang ay hindi po tumagal yung pagsasama ni na ate at ng boyfriend niya. Pagkatapos ng 5 taon ay nalaman ni na mama at papa na sinasaktan siya nito physically at ng bababae pa. Pinaghiwalay sila ng mga magulang namin at simula noon ay sa bahay na namin tumira sina ate at ang pamangkin ko. Para sa akin ay walang kaso yon dahil mahal na mahal ko po silang pareho, Papa Dudut. Sino yan? Ako to, ate. Sandali lang. Ate, umiiyak ka ba? Ha? Wala to. Napuwing lang ako. Napuwing ka dyan. Ate, di mo ako maluloko. Halata namang umiiyak ka oh. Kahit kailan talaga wala akong maitatago sa'yo. Kilala kita. Magkapatid tayo. Anong problema? Wala naman. Oh, teka. May kailangan ka ba? Sabi kasi ni na mama at papa, hindi ka pa raw nagdi-dinner. Kararating ko lang galing school. May ginawa kasi kaming project. Yayayain sana kitang kumain. Ganon? Oo, kaya tara na. Wala akong gana eh. Mamaya na lang siguro. Sabi ko na eh, may problema ka talaga. Yun yung dahilan kaya ka umiiyak no? Oo. Pwede naman natin pag-usapan. Ikwento mo sa akin para gumaan yung nararamdaman mo, ate. Pero baka nagugutom ka na. Makakapaghintay naman yung sikmura ako. O sige, pasok ka muna. Sige. Upo ka na lang dyan sa kama. Iusog mo na lang yung mga damit na natupi ko na. Mga nilabhan ko yan kanina. Sige, ate.
Huhulaan ko. Tungkol na naman ba yan dun sa dati mong kinakasama? Oo eh. Tinawagan mo na naman ba siya, ate? Oo, pero nalaman ko may iba na siyang kinakasama. Ha? Seryoso ba yan? Seryoso. Tapos sinabihan niya ako na hindi na siya makakapagbigay ng sustento sa anak namin. Nag-iipon daw kasi siya ng pera para dun sa panganganak ng bago niya. Kapal ng mukha na. Anong sinabi mo sa kanya? Katulad nung dati, nagalit ako. Tinanong ko kung paano niya nagawa sa amin ng anak ko na basta na lang ipagpalit sa iba. Pero sinumbatan niya ako. Ako naman daw yung umalis at kami yun ang iwan sa kanya kaya wala akong karapatang magalit. Matagal ka na niyang niloloko, tapos sinasaktan ka rin niya. Lakas naman ng loob niya na sisihin at sumbatan ka. Ay, ate naman. Bakit hanggang ngayon gusto mo pa rin makipagbalikan sa lalaking yun? Hindi ko rin alam ang sarili ko. Alam ko naman na hindi ko deserve na saktan at abusuhin pero parang hindi ko naman kaya mawala siya sa akin. Kaya lang, mukhang wala na talaga. Hindi na maaayos yung pamilya namin kasi may iba na siya. Sorry ate, pero para sa akin, matagal nang sira yung pamilya niyo at kasalanan niya yun. May kasalanan din naman ako. Siguro kasi hindi ako naging sapat sa kanya. Ang sabihin mo, masyado siyang mapaghanap. Kung pwede ko lang talagang pangahan ngayon yung lalaking yun, gagawin ko. May ganti man lang kita sa kanya. O kaya kahit isang malakas na sapak lang ate. Talagang ayaw mong naagrabyado ang ate mo ah. Ayoko talaga. Kaya nga ang saya ko nung naghiwalay na kayo eh. Kaso, nakakalungkot din naman ngayon kasi mukhang di ka pa rin okay. Ang hirap naman kasi maging okay. Hanggang ngayon kasi, mahal ko pa rin siya. Pero kailangan kong kayanin para sa anak ko. Hindi ka naman namin minamadali na maging okay agad ate. Basta kahit na anong mangyari, nandito lang kami ni na mama at papa. Lalo na ako. Pwede mo akong kwentuhan. Makikinig ako kahit na paulit-ulit pa yan. Kapatid mo ko. Paramay mo ko lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Salamat, Errol. Sa totoo lang, gumaan ng konti yung loob ko nung naikwento ko na sa'yo. Walang anuman. Basta kung anumang bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Saka malalampasan mo rin yan ate. Nagawa mo at kinaya siyang iwan para sa kapakanan niyong mag-ina. Alam ko wala ako sa sitwasyon mo pero kahit papano, naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin makabitaw. Hayaan mo na muna. Iiyak mo lang. Magiging maayos din ang lahat. Aminado ang ate ko na nabulag siya sa pag-ibig at pinagpalit niya yung pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral noong pumayag siyang may mangyari sa kanila ng dati niyang kinakasama. Mula nang bumalik siya sa bahay namin ay walang araw na hindi ko nakita sa mga mata ng kapatid ko yung hiya at pagsisisi dahil sa sitwasyon nila noon ng pamangkin ko. May pagkakataon din na narinig ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa lalaking yon habang kausap niya sa cellphone. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagbabalikan nila. Gusto ni ate na sila ang piliin sa halip na yung bago nitong kinakasama. Dahil doon ay alam kong hindi pa rin nakakapag-move on si ate kahit na naranasan niyang abusuhin at saktan ng taong mahal niya. Nalulungkot din ako para sa pamangkin ko dahil hindi man lang nito mararanasan na magkaroon ng buong pamilya. Pero naniniwala po ako na masyado nang makaluma ang konseptong ito. Para kasi sa akin ay walang silbi ang pagiging buo ng isang pamilya kung meron namang nang aabuso. Hindi dapat ginagawang normal ang pagtitiis sa pang-aabuso sa loob mismo ng tahanan para lamang masabi na kumpleto at buo ang isang pamilya. Kaya sang-ayon po ako noong binawin ni na mama at papa si ate sa abusado niyang kinakasama. Galit na galit po ako sa lalaking yon, Papa Dudut. Hinding-hindi ko po siya mapapatawad sa ginawa niya sa kapatid ko at sa anak nila. Napapatanong nga ako sa sarili ko kung bakit may ganong klase ng mga tao. Yun bang nasa kanila na ang pamilya na pinapangarap ng iba pero nagagawa pa rin nilang ipagpalit?
Alam ng parents ko na close kami ni Ate Aida, Papa Dudut, lalo na ni Mama. Kaya nga hindi na bago sa amin na minsan ay napag-uusapan namin yung sitwasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Ma, ako na po maghuhugas dyan. Maupo na lang po kayo at tapusin niyo yung kinakain yung cake. Sigurado ka ba, anak? Opo, saka kayo na rin yung nagluto. Baka mapasma kamay niyo. Mamaya ka na maghugas dyan. Upo ka muna tapos samahan mo ko kumain dito. May isang slice pa kasi ng cake na dala ng papa mo. Ubusin mo na para hindi ko na ilalagay sa ref. Sige po. Kumain na po ba nito si ate? Parang di ko siya nakitang kumuha ng cake kanina. Hindi nga eh. Walang gana yung ate mo. Paborito pa naman niya to. Baka hanggang ngayon malungkot pa rin siya. Ano bang ikalulungkot niya? Yung paghihiwalay nila nung tatay ng anak niya? Opo. Eh bakit niya ikalulungkot yon? Dapat nga magalit siya sa lokong yun eh. Sabihan ba naman siya na di susustentuhan yung anak nila? Napaka-irresponsabling lalaki. Yun na nga po, ma. Sobrang kapal ng mukha ng lalaking yun. Sarap pangaan. Mabuti pa nga nang makaganti naman tayo doon. Seryoso? Gusto niyo ako makipag-away? Siyempre biro lang. Pero kasi ako yung nasasaktan sa sitwasyon ng ate mo. Sinabi ko nga sa kanya na ireklamo niya yung hindi pagsusustento eh. Pero siya na rin ang may sabi na wag na lang gawin yon. Kaya naman daw niya buhayin yung anak nila. Ang lambot talaga ng puso ni ate pagdating sa lalaking yun. Ganun yata talaga kapag mahal mo, ma. Bakit niya mamahalin yung ganong klaseng lalaki? Hindi nga iniisip nung lalaking yun na magiging kinabukasan nilang mag-ina. Hay! Ibang klase. Lakas pa ng loob na ipangalanda ka na pinagpalit niya yung ate mo. Sinabi pa na sina ate naman daw yung umalis at nang iwan. Kaya siguro malakas ang loob na ipagpalit sila. Naaawa talaga ako kay ate kasi hindi niya deserve yun, ma. Kahit naman sino maaawa sa ate mo. Kaya ikaw, wag na wag mong gagayahin yung ganong klaseng lalaki, ha? Si mama talaga. Sumagot ka na lang, Errol. Ma, hindi niyo na po kailangang sabihin niyo sa akin. Nakita ko naman po kung paano tratuhin ng lalaking yun si ate. Kaya hindi ko yung gagayahin pag ako naman yung nagkaroon ng pamilya. Pero saka na yung pagpapamilya mo. Ang bata-bata mo pa. Magtapos ka muna ng pag-aaral, ha? Wag po kayong mag-alala. Kasi wala pa naman sa isip ko yun pagkakaroon ng sariling pamilya, ma. Magtatapos muna po ako ng pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong sa inyo ni na papa. Nanghihinayang lang talaga ako na hindi na nakatapos ng pag-aaral yung ate mo. Pero ayoko na siyang sisihin ng paulit-ulit kasi nangyari na yon. Ang mahalaga, ligtas na siya mula dun sa mapang-abuso niyang kinakasama. Nagpapasalamat naman po si ate kasi magkakasama na ulit tayo. Lalo na po dahil sa second chance na binigay niyo sa kanya. Matitiis ba naman namin ang ate mo? Anak namin yon. Walang magulang ang kayang tiisin ng mga anak. Tandaan mo yan. Pero sana lang tulungan ni Aida yung sarili niya. Huwag na niyang hangarin na makipagbalikan sa ama ng anak niya kung ayaw niyang tuluyang masira ang buhay nila ng anak niya. Papa Dudut, naiintindihan ko po si Mama dahil magulang siya. Nag-worry lamang siya sa anak niya kaya binawi niya si ate. Doon ko napagtanto na hindi lang pala ako yung nakakapansin na malungkot ang kapatid ko sa paghihiwalay nila ng dati niyang kinakasama. Pero pilit pong tinatago ni Ate Aida yung lungkot na yon para hindi naman makita. Nagpapasalamat siya sa mga magulang namin dahil sa kabila ng lahat ay nagkaayos pa rin sila at tinanggap pa rin siya sa bahay namin. Pero alam namin ni Mama na may kulang pa rin kay ate at hindi yon mapupunan ng pag-ibig na kaya naming ibigay sa kanya bilang pamilya. Sa kabila ng lahat ay umasa pa rin ako na may magandang mangyayari. Lagi ko pong pinapakita at pinaparamdam kay ate na gaganda rin ang takbo ng mga bagay-bagay. Bukod doon ay mahal na mahal ko ang anak niya.
Kaya naman ang hiling ko lang ng mga panahong yon, kung pagbibigyan pa ng Panginoon na magkaroon ng bagong tatay ang pamangkin ko, sana ay yun na talaga ang lalaking magmamahal ng totoo sa kanila ng ate ko. Hiniling ko noon na kung may darating man sa buhay ng ate ko, sana'y hindi na siya saktan o ipagpapalit sa iba, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahon na nagtatrabaho si Papa sa pabrika sa Pasig bilang machine operator, pananahin naman ng shorts, sando at bestida ang pinagkakabalahan ni Mama. Wala pa kaming negosyo noon o pwesto sa Tiangge, Papa Dudut. Laging sinasabi ni ate na gusto niyang magkaroon ng negosyo para sa mga magulang namin kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Pero hindi na yun natupad noong nabuntis siya at nagkaanak. Kaya siguro sumama rin ang loob sa kanya ng mga magulang namin dahil hindi biro ang tuition na ginastos nila para sa pag-aaral ni ate noon sa kolehiyo, na nabaliwala lang noong tumigil siya at nag-asawa ng maaga. Kaya yung pag-aaral ko na lamang po ang pinagtuunan ng pansin ng mga magulang namin, pero nahirapan pa rin kami noong naaksidente si Papa. Nabangga po ang sinasakyan niyang motor ng isang truck, dahilan para maapektuhan ang kanang binti niya. Ilang buwan din po siyang nag-therapy at doon napunta halos ang lahat ng perang inipon ng mga magulang namin. Nung umuwi si ate sa bahay namin ay naghanap siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin. Si Mama nag-alaga sa anak niya at tumutulong din po ako kapag wala akong pasok sa eskwelahan. Nagtatrabaho po bilang store clerk at cashier sa isang shawarma store sa mall ang ate ko. May mga pagkakataon na yung sweldo na niya ang bumuhay sa amin ng ilang buwan. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng baon sa school at paggastos para sa mga projects ko. Mabuti na lamang at scholar ako sa isang university sa Maynila. Wala naman pong reklamo si ate kahit na hindi gaanong kalaki ang kinikita niya. Lagi niyang sinasabi na gagawin niyang lahat para makabawi sa amin na pamilya niya, Papa Dudut. Errol, kunin mo na tong baon mo. Ha? Binigyan mo na ako, di ba? Oo, pero dagdag mo na lang doon kasi nabanggit mo nung nakaraan. Diba sabi mo may project kayo? Baka maubos allowance mo kung dun mo kukunin. Kaya sige na, kunin mo na to. Wag na, ate. Anong wag na? Pagkakasyahin ko na lang yung binigay mo. Nakakaiya na rin kasi. At bakit ka naman mahihiya sa akin, ate mo ko? Kaya tanggapin mo na yan. Alam ko naman yun, pero may pangangailangan ka rin. May pinagkakagastusan kayo ng anak mo. Malaking bagay na nga yung sa'yo galing yung allowance ko eh. Dapat lang napagkasyahin ko yun. Responsibilidad kita, Errol. Kaya hindi mo kailangan mahiya sa akin. Tsaka kahit papano naman, may naitatabi ako para sa amin ng anak ko. Ikaw na rin kasi nagbabayad ng mga bills natin dito sa bahay, ate. Tapos sagot mo na rin mga pagkain natin mula nung di na makapagtrabaho si Papa. Dapat siguro talaga ituloy ko na yung plano ko. Planong ano? Maghanap ng part-time job para makabawas na sa gastos mo yung allowance ko. Mag-working student ka? Oo, pwede naman yun kasi di naman mahigpit sa school namin. Pero kaya mo kaya? Si ate naman, syempre kakayanin. Ang ibig kong sabihin yung pagsasabayin mo yung pag-aaral at pagtatrabaho. Demanding ang kolehiyo. Diyan pa lang sa kurso mo, inaabot ka pa nga na madaling araw kakaaral. Baka kapag nag-part-time job ka, mahati yung atensyon mo sa pag-aaral mo at bumaba naman yung grades mo. Hindi ko pa rin naman pababayaan yung pag-aaral ko. Alam ko, pero minsan madali lang yung sabihin. Pero kapag nagtatrabaho ka na, may punto na mapapabayaan mo pa rin yun. Tingnan mo ko, hindi na nakagraduate kasi pinili ko mag-asawa. Akala ko kapag nanganak ako, makakabalik ako sa pag-aaral. Makakapagtapos ako tulad ng pangarap sa akin ni na Mama at Papa. Pero hindi ko na nagawa kasi sobrang nakakapagod maging nanay. Hanggang sa nawala na lang din ako ng gana. Wala namang imposible, ate.
Hindi pa lang siguro ngayon yung tamang panahon para bumalik ka sa pag-aaral. Pero darating ka rin dun. Pero sa ngayon, hayaan mo na rin ako na tulungan kang mapagaan yung sitwasyon natin kahit papaano. Alam ko rin na gusto mo lang tumulong na mapagaan yung pamumuhay natin. Na-appreciate ko yon, pero maniwala ka. Ang laki na nang naitutulong mo sa akin kasi nandyan ka. Nakikinig ka sa mga kwento at kadramahan ko sa buhay. Si Mama, siya yung nag-aalaga sa anak ko kapag nasa trabaho ako. Ikaw rin, inaalagaan mo yung pamangkin mo, kaya mahal na mahal ka nung batang yun eh. Wala ngang bukang bibig kundi ikaw. Pamilya tayo ate. At ang pamilya nagtutulungan, nagdadamayan. Kaya nga hayaan mo na lang muna ako na makatulong sa pamilya natin. Diyan ka na lang muna mag-focus sa pag-aaral mo. Pag nakatapos ka na, magtatrabaho ka rin naman. Huwag mo madaliin yung bagay na yun. Tsaka kayang-kaya ko pa naman eh. Kaya bilib talaga ako sa'yo ate. Sus, bolero. Alam mo, sa lahat ng mga maling desisyon ko sa buhay, yung anak ko lang yung tama. Hinding-hindi ko pagsisisihan na dumating siya sa buhay ko at naging nanay niya ako. Kaya nga, araw-araw ako nagsusumikap sa trabaho para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Siya yung lakas ko, Errol. Pag nagkaanak ka na, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Naiintindihan ko naman kahit paano ate. Kaya nga proud na proud kami sa'yo. Tapos ngayon, halos ikaw lang yung inaasahan namin. Lalo na sa mga gastusin natin sa bahay. Pangako, babawi ako. Kapag nakagraduate ako at nakapaghanap ng trabaho, ako naman yung tutulong sa'yo at sa pamilya natin. Salamat ha. Kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Walang anuman ate. Mahal ka namin eh. At hindi ka namin kayang tiisin. Hindi ko lang alam yung gagawin ko nun kasi masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa maling tao. Malaki rin yung pagsisisi ko kasi sinuway ko nun sina Mama at Papa. Wala naman silang hinangad kundi mapabuti ako pero naging matigas ang ulo ko. Ano ka ba ate? Tapos na yun. Hindi mo kailangang paulit-ulit na sisihin yung sarili mo. Salamat talaga, Errol. Pero kunin mo na kasi tong pera. Sige ka, pag hindi mo to kinuha magtatampo ko. Pambihira naman oh. Nang guilt trip ka pa talaga. Sige na kasi. Papa Dudut, ganon ko kamahal si Ate Aida at hanga ako sa ipinakita niyang pagmamahal para sa anak niya. Hindi ko po kasi may imagine yung hirap na pinagdadaanan niya lalo na at mag-isa lamang niyang tinataguyod ang pamangkin ko. Kaya naman gano'n na lamang kataas ang respeto ko sa kanya. Proud ako sa kanya at sa lahat ng mga solo parent. Wala po akong ibang hiling noon kundi ang ingatan at gabayan siya ng Panginoon. Hindi lang kasi anak niya ang inaalagaan niya kundi kami rin ni na Mama at Papa. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na magsisikap akong makapagtapos ng pag-aaral para magbunga yung pagsasakripisyo ng kapatid ko. Hindi nga nagtagal ay nakagraduate po ako bilang cum laude sa kursong secondary education. Nakapasa rin ako at nakakuha ng lisensya sa pagtuturo. Hanggang sa nakapagtrabaho ako sa isang pampublikong paaralan. Masaya po ako kasi natutulungan ko na po noon ang pamilya namin lalo na sa mga gastusin sa bahay. Hindi na rin po kasi nakabalik sa trabaho si Papa dahil sa kondisyon ng binti niya. Gumaling naman po siya pero hindi na niya kayang tumayo ng matagal tulad ng lagi niyang ginagawa noong nasa pabrika pa siya. Naging malaking dagok ang nangyaring yon para sa tatay namin pero hindi po namin pinaramdam sa kanya na pabigat siya sa amin. Kaya naman noong makaipon ako ng kaunting pampuhunan ay bumili ako ng isa pang makinang pantahi at mga tela para kay Papa. Tinuruan po siya ni Mama na manahi para mas madagdagan yung mga damit na shorts na binebenta nila. Nakakatuwa dahil kinahiligan naman yon ni tatay at naging bonding na rin nila yon ni Mama habang kumikita. Pero Papa Dudut, isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin na masasabi kong nagpabago ng pananaw ko sa buhay.
mamamatay, Aida. Tigilan mo nga yung kakasabi mo ng ganyan. Pati tuloy ako naiiyak na rito. Ate, tama si Mama. Hindi ka pa mamamatay. Alam ko naman na lahat tayo doon din ang punta pero ayoko pa, Ma. May anak ako. Kaya nga magpapagamot ka. Tama si Errol. Saka mas mabuti ng maaga mong nalaman yung sakit mo. Hindi yung kung kailan malala na. Anong mas mabuti doon, Ma? Malala na rin naman yung sakit ko. Tsaka ang mahal-mahal ng dialysis ko, alam nyo lang. Magkakanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho. Tapos, doon lang din pala mapupunta. Parang ang hirap naman tanggapin noon. Tutulungan ka namin, ate. Di ba, Ma? Tutulungan natin si ate. Oo naman. Kahit naman papano may naipon kami dun sa maliit naming negosyo ng papa nyo. Pero Ma, nakakahiya. Anong nakakahiya doon? Anak ka namin. Saka sabi mo ayaw mo pang mamatay, di ba? Oo naman po, kasi maliit pa yung anak ko. Kawawa siya kapag nawalan siya ng nanay. Kaya nga magpapagamot ka. Tutulungan ka namin ni Errol. Hindi ka na dapat mahiya kasi pamilya mo kami. Hay, ewan ko ba naman sa'yo't bigla mong naisip yung hiya-hiya na yan? Kung bakit kasi sa dinami-dami ng tao, ako pa talaga yung tinamaan ng sakit na to. Marami namang mga masasama dyan. Yung mga kriminal, sana sila na lang. Wala naman silang binubuhay na anak eh. Hindi rin kami makapaniwala na magkakasakit ka ng ganyan, ate. Akala kasi namin gagaling ka rin pag nakapagpahinga ka pero iba na pala. Nakakabigla talaga. Pero naniniwala ako na pagsubok lang to sa'yo ng Panginoon para maging mas matatag ka, anak. Kaya wag na wag kang susuko. Wag na wag kang magpapatalo sa sakit mo. Susubukan ko, Ma. Pero nahihirapan pa rin po kung tanggapin ito. Kasama mo naman kami, ate. Hindi ka mag-isang lalaban dyan sa sakit mo kasi nandito kami ni na Mama at Papa. Pati yung anak mo, hindi ka namin iiwan. Thank you, Errol. Hindi ko alam yung gagawin ko kung sakaling wala kayo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sundin mo lang yung sinabi sa'yo ng doktor. Iwasan mo yung mga pagkain at inumin na bawal sa'yo. At magpagamot ka para bumuti yung pakiramdam mo. Para naman kayong doktor magsalita, Ma. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. At gusto kong alagaan ka kasi anak kita. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala kasi nandito kami para sa'yo, ate. Basta ipangako mo sa amin na lalaban ka para sa anak mo. Siyempre marami pa kayong pagsasamahan. Nung nakaraan nga nabanggit niya sa akin kung gaano kanya kamahal. Talaga? Oo, nagkwentuhan kasi kami. Tinanong ko siya kung ano yung pangarap niya. Gusto niya raw maging piloto. Kasi gusto mo raw makasakay ng eroplano kaya sabi niya siya yung magmamaneho. Nakakatuwa talaga yung apo ko. Napakabibo. Kanino pa po ba magmamana yung apo niyo? Eh di sa tito. Ay nako. Akala ko sasabihin mo sa akin nagmana. Joke lang. Sa'yo talaga mana yung anak mo, ate. Sa akin lang pagdating sa kapugian. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ate Aida ang matinding takot noong sabihin niya sa aming may chronic kidney disease siya. At malala na yon dahil kinakailangan na niyang sumailalim sa dialysis. Pero higit pa roon yung takot niya dahil meron po siyang anak na maiiwan sakaling hindi bumuti ang kalagayan niya, Papa Dudut. Napakabata pa po ng pamangkin ko para maulila sa ina. Kaya naman ramdam namin ang matinding sakit at pangamba sa mga salita ni Ate Aida. Ang totoo ay nagpapakatatag lamang ako pero nadudurog na rin ang puso ko ng mga sandaling yon. Kaya nga kahit papaano ay ginagawa ko ang lahat para gumaan yung usapan namin. Sa kabila ng lahat ay pamilya pa rin naman ang magdadamayan. Yun po ang laging sinasabi sa amin ni na Mama at Papa. Kaya naman napanatag ang loob namin ng kapatid ko. Pero alam ko na nandun pa rin yung takot sa puso ni Ate Aida. Bukod kay Mama, ako po ang kasakasama ni Ate sa mga dialysis niya.
Ako na rin po ang nagsilbi niyang kanang kamay sa bahay namin, lalo na't marami na siyang mga bagay na hindi kayang gawin. Malaki po ang ibinagsak ng katawan ni Ate Aida, namayat siya ng sobra, pero siya pa rin yung kapatid ko na positibo at walang reklamo. Hindi po nawawala ang paniniwala ko na magiging maayos din ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa nakapagdesisyon po ako na handa kong ibigay ang isa kong kidney sa kapatid ko para madugtungan pa ang buhay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nung una ay tinanggihan po ni Aida ang suhestyon kong sumailalim kami sa kidney transplant dahil maapektuhan noon ang kalidad ng pamumuhay ko. Sinabi niya sa akin na bata pa raw ako at marami pa akong pwedeng gawin na posibleng hindi ko na magawa sakaling maoperahan ako. Pero para sa akin lahat ng mga bagay na yon ay walang saysay kung mawawala siya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko at wala akong kayang hindi gawin para sa kanya. Kaya naman sa huli nakumbinsi ko po siya at ang mga magulang namin na i-donate kay ate ang isang kidney ko. Hindi ko na po i-detalye ang proseso pero naging successful naman po ang operasyon. Pero syempre under observation at strict monitoring pa rin po si Ate Aida hanggang sa tuluyan nang nakapag-adjust ang katawan niya sa bagong kidney na meron siya. Ako naman ay sinunod ko lamang ang payo sa akin ng doktor at hindi rin naman nagtagal ay nakapag-adjust na rin po ako. Nakabalik na rin ako sa pagtuturo at masasabi kong wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko, lalo na noong nakikita kong unti-unting bumabalik ang sigla ng pangangatawa ng ate ko, Papa Dudut. Laging sinasabi ng mga magulang namin na pareho kami ng kapatid ko na biyaya sa isa't isa. Kaya naman masayang masaya sila, Papa Dudut. Kamusta na pakiramdam mo, ate? Mabuti, pero masakit pa rin ang tahi ko. Nakatulog ka ba ng maayos? Oo, ikaw, Oo naman, ate. kanina ka pa ba gising? Oo, kanina pa. Tapos nagbabrowse lang ako sa Facebook habang natutulog ka. Ay, sabi pala ni Mama, uwi lang daw siya sa bahay kasi isasama niya anak mo pagbalik niya rito. Gusto ka na raw makita. Sabado naman bukas kaya walang pasok. Gusto raw matulog dito. Mabuti nga, isang kwarto na lang tayo at may space pa naman dun sa upuan para sa mga bisita. Kaya nga ilang araw na rin tayo rito. Sana naman makalabas na tayo. Huwag kang magmadali. Dapat okay na talaga yung katawan natin bago tayo makalabas dito. Hindi mo ako masisisi. Feeling ko kasi ang tagal-tagal ko nang nandito sa ospital. Akala ko nga hindi na ako makakalabas ng buhay dito Huwag mo naman sabihin yan. Akala ko lang naman. Nung operation day kasi, grabe yung kaba ko. Mukha lang akong kalmado pero kinakabahan talaga ako noon. Pero syempre, nagdasal ako na sana maging ligtas tayong dalawa. Lalo ka na kasi napakabuti mong kapatid. Salamat sa pag-donate mo sa akin ng isang kidney mo Malaking bagay yun para madugtungan pa ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yung ginawa mo. Hindi naman ako naniningil kaya wala kang kailangang bayaran sa akin, ate. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Magkapatid tayo. Laging sinasabi ni na Mama at Papa na magtulungan daw tayo. Na magdamayan sa oras ng pangailangan. Kaya sinusunod ko lang yung bilin nila. Ay, ako rin naman, natakot nung bago tayo operahan. Nagdasal din ako. Sabi ko, kung may mawawala sa atin, sana ako na lang. Wag na ikaw. Ano bang pinagsasasabi mo? Siyempre kasi may anak ka, ako wala. Kung mawawala ka, paano na lang yung pamangkin ko, di ba? Hindi porke wala ka pang anak, hindi na mahalaga ang buhay mo. Baliw ka talaga. Baliw na akong baliw.
Pero buti na lang kasi mabait pa rin ang Panginoon. Wala siyang kinuha sa atin. Pareho niya tayong iniligtas. Isa pa, nagdasal talaga sina Mama at Papa para sa ating dalawa. Iba talaga yung kapangyarihan ng dasal ng mga magulang. Lagi tayong nililigtas. Kaya nga masayang masaya sila, ate. Ako rin, masayang masaya. Wala akong ibang hiling kundi maging maayos na yung pakiramdam mo. Yun din ang gusto kong mangyari sa atin. Para makabalik ka na sa pagtuturo. Malamang, miss ka na ng mga estudyante mo. Miss ko na rin sila. Alam mo, proud na proud talaga ako sa iyo, Errol. Kasi tinupad mo yung pangako mo na makakagraduate ka. Tapos naging teacher ka at nakakapagturo na. Lagi kang pinagmamalaki ni na Mama at Papa. Siyempre, ganun din ako. Ikaw ba naman ang magkaroon ng kapatid na teacher? Marangal na propesyon kaya ang pagtuturo. Mahal na mahal ko ang pagiging teacher, ate. At masaya ako sa ginagawa ko. Pero nakakatawa lang kasi kahit ako mismo, may natutunan eh. Ano naman yon? Tungkol sa unconditional love. Na may mga bagay pala akong kayang gawin hindi lang para sa mga magulang natin, kundi para sa'yo na rin kasi kapatid kita. Natutunan ko rin na sulitin yung bawat sandali. Magpasalamat sa may kapal, sa mga biyaya kahit na hindi madali yung buhay natin. Kasi hindi natin alam kung kailan niya tayo kukunin. Pangalawang buhay na natin to. At gusto ko yun gamitin sa mas makabuluhang gawain na kasama kayong lahat. I-enjoy naman natin yung buhay, ate. Tama ka. May natutuhan din ako sa nangyari. Dati ayoko na lagi nagpipicture kasi nakukornehan ako. Tanda ko nga na sinabi mo yan nung pinipicturan ko kayo ng anak mo nung kumain tayo sa labas. Sabi mo nga corny at tama na yung isa. Pero makulit ako. Gusto ko kasi maraming pictures. Oo, pero natutuhan ko na wala namang kaso yon. Kasi yung mga picture na yun naman pwede nating balik-balikan para ipaalala yung mga simpleng memories natin. At tulad mo, gusto ko rin mas enjoyin yung buhay. Papadudot nag-aral po si Ate Aida bilang virtual assistant at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho siyang muli. Less hassle po yun dahil nasa bahay lamang siya at hindi kailangang bumiyahe, papasok at pauwi mula sa trabaho. Tapos nakakapag-bonding at naasikaso rin niya ang anak niya. Binigyan din po niya ng perang pangpuhunan ng mga magulang namin para makapag-expand ang negosyo nila. At yun na nga po yung tilahan at tindahan nila ng mga damit at punda sa Taytay, Tiangge. Doon na po nagsimulang umasenso ang pamilya namin dahil sa pagtutulungan namin. Lumipas pa po ang ilang taon at naging maayos po ang takbo ng lahat. Nagtuloy-tuloy ang mga biyaya na dumarating sa pamilya namin at sa kabuhayan namin. At walang hanggan po ang pagpapasalamat ng mga magulang namin sa Diyos. Lalo na sa pagkakaloob ng ikalawang pagkakataon upang madugtungan ang buhay ni Ate Aida. At pagkatapos ay natupad din ang panalangin namin ni Mama na sana'y makatagpo si ate ng isang lalaki na magmamahal sa kanila ng anak niya. At yon ay sa katauhan ng boyfriend niyang si Mike. Isang araw ay meron pong binalita sa amin si Ate Aida. Dahilan para lalo po kaming maging maligaya para sa kanya. Ma, nasan po si Papa? Ay nako, yung papa niyong yon ang aga matulog. Malamang nandun na sa higaan, naghihilik na. Teka, bakit mo nga pala hinahanap ang papa mo? May sasabihin po sana ako sa inyo. Sa amin mo na lang sabihin, ate. Oo nga, makikinig naman kami ni Errol. O sige. Paano kung sabihin ko mag-aasawa ulit ako? Papayag po ba kayo? Ha? Ibig sabihin, nag-propose na si Kuya Mike? Oo at hindi lang, Aida. May pasuspense ka pa eh. Pero sagutin niyo muna yung tanong ko. Malamang papayag kami. Nasa tamang edad ka na naman. Saka alam naming mabait at mapagmahal yung boyfriend mo.
Ay, hindi ba, Errol? Opo. Ano na ate? Nag-propose na ba si kuya sa'yo? Tada! Oo. Tingnan niyo yung daliri ko. Ayan yung singsing oh. Tingin nga. Aba, oo nga. Tingnan mo yung singsing ng ate mo. Ang ganda, di ba? Oo nga ma, bagay na bagay kay ate. Pero kailan pa siya nag-propose? Kanina lang, dun sa date namin. Kaya pala tanong ng tanong sa akin tungkol sa kasal. Kung saan ko raw gustong ikasal. Kung sa simbahan, sa beach ba o garden wedding tulad ng mga artista. Hindi ka man lang ba nagtaka? Hindi. Hay nako, palibasa, yan yung bagay na hindi ginawa sa nung dati mong kinakasama. Kaya deserve na deserve mo yan, nak. Yung pakasalan. Thank you, Ma. Tama si mama. Masaya kami para sa'yo kasi nahanap mo na yung lalaking magmamahal sa'yo at sa anak mo. Yun bang makakasama mo habang buhay? Kasi pakakasalan ka at may plano para sa future nyo. Oo nga po eh. Masayang masaya po ko kasi dumating siya sa buhay ko. Hindi ko po akalain na mabibigyan pa ako ng second chance na magmahal ulit. Bonus pa yung kasal ko kaya excited na po ako. Excited na rin kami para sa'yo, nak. Siguradong matutuwa yung papa mo kapag nalaman na ikakasal na ang unika iha niya. Alam mo namang mahal na mahal ka nun. Siguradong iiyak yun pag nakita niyang nakasuot ka ng wedding gown. Sigurado po yan, Ma. Si Papa pa ba? Congratulations Ate Aida! Congratulations, nak. Thank you, Ma. Thank you, Errol. Payakap nga po sa inyo. Naiiyak ako eh. Ay, bakit ka naman umiiyak? Wala lang po. Natutuwa lang. Payakap na po. Sige, yakap na. Errol, sumali ka rito. Sige na nga, kahit ang corny tingnan. Anong corny? Joke lang naman po ma. Ay, ang lalaki na ng mga anak ko. Parang kailan lang ang liliit nyo pa. Basta mga anak, proud na proud kami sa inyo ng papa nyo. At mahal na mahal namin kayo. Pagkalipas po ng 6 na buwan ay kinasal na si Ate Aida at ang boyfriend niya, Papa Dudut. Intimate garden wedding ang kasal at sobrang saya po ng kapatid ko. Masayang masaya din po mga magulang namin at napaiyak nga si Papa tulad ng inaasahan namin. Kahit naman ako ay hindi na rin napigilan ng pagiging emosyonal. Pero hindi ko lang pinahalata dahil baka tuksuhin nila ako. Wala pong pagsidla ng saya at pasasalamat sa puso ko. Dahil sa wakas ay nakamit na ni Ate Aida yung happy ending sa piling ng lalaking mahal niya at mahal siya. Sobrang deserve niya ang ganong klase ng pakiramdam. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan naman po kaming pareho ni ate at syempre marami pong nagbago sa lifestyle namin. Pero lahat ng yon ay sinunod namin para mas mapangalagaan at maingatan ang ikalawang buhay na pinagkaloob sa amin ng may kapal. At kahit na malayo na kami sa isa't isa dahil sa ibang bansa na ako nakatira ngayon, palagi ko pa rin pong naaalala ang pamilya ko na nasa Pilipinas. Hindi po naputol ang komunikasyon namin, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at marami pong salamat kung sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay namin. Sana rin po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power and God bless. Sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Errol. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong puno ng pagsubok at pighati ay palaging may isang tao na nagiging dahilan para patuloy tayong magpakatatag.
Pero lahat ay may limitasyon at katapusan, pati na rin ang oras na pwede nating silang makasama. Ikaw kapuso, paano ka muling magsisimula kapag nawala na ang taong nagbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay? Dear Papa Dudut, may mga relasyon na sa sobrang tagal na ay minsan ay pinalalamig na lamang ng panahon. Hanggang sa unti-unti ay hindi nyo na halos maramdaman ang unang dahilan kung bakit nagsimula ang relasyon ninyo. At tanging panghihinayang na lamang ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa ang lahat sa pagitan ninyong dalawa. Panghihinayang at responsibilidad na lamang ang tanging kinakapitan para pareho kayong hindi bumitaw sa lumalabo ng relasyon. Hi Papa Dudut, ako nga pala si Ella, isang online seller ng pabango. 32 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa Marikina. Matagal na rin po akong tagapakinig nitong inyong programang Barangay Love Stories. Hindi ko na nga po mabilang kung ilang beses akong naiyak sa mga sulat na inyong binabasa. Bukod sa mababaw talaga, ang mga luha ko ay talaga namang nakakaantig ng damdamin ng kwento ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng kanilang mga sulat. Kaya naman nag-decide ako na ibahagi din ang kwento ko sa araw na ito. Papa Dudut, first boyfriend ko ang asawa kong si Joe. Pakiramdam ko nga ay siya talaga ang soulmate ko. Pareho kasi kami ng zodiac sign at magkasunod ang araw ng birthday namin, tapos marami ang nagsasabi na magkahawig na raw kaming dalawa. Noon pa man ay naririnig ko na rin na kapag magkamukha daw ang magkarelasyon, sila rin daw ang nagkakatuluyan. At yun nga ang nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Mine, nagmerienda ka na ba? Uy, Mine! Ang aga mo namang nakauwi ngayon. Maaga rin kasi akong kumota, kaya pinayagan ako ng supervisor namin na mag-early out sa trabaho. Naks naman, ang bait naman ng supervisor mo. Di ba siya yung kinukwento mo dati na palaging masungit sa inyo? Oo, siya nga yun. Pero mula nang malaman niya na buntis ka, ayun, naging mabait na sa akin. Totoo yata yung sinasabi nila na may dalang swerte yung mga buntis sa mister nila. Kita mo nga halos araw-araw na akong kumukota ng dahil sa'yo. Anong dahil sa akin? Dahil yun sa sipag at tiyaga mo na makipag-usap sa mga tinatawagan nyo para bentahan ng insurance. Hindi rin, Mine. Naniniwala talaga ako na ikaw talaga ang swerte sa buhay ko. Ay, oo nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Ano yan, Mine? Eto yung na-request mo sa akin nung isang araw. Buko pie, mula sa paborito mong store sa Laguna. Hala, Mine, ang bilis mo namang nakabili nito. Akala ko sa isang linggo pa yung uwi ng katrabaho mo sa Laguna, kaya hindi mo ako kaagad madadalhan nito. Sabi mo kasi sa kanya ka magpapabili ng buko pie. Hindi ka rin kasi niya natiis. Nakwento ko kasi sa group chat namin ng mga katrabaho ko na gusto mo ng buko pie. Ayun, nagkanya-kanya na kaagad sila ng presenta kung sino sa kanila ang pupunta ng Laguna para bumili. Grabe, ang babait naman talaga nila. Kahit isang beses ko palang silang nakita nang isama mo ako sa dinner nyo dati, ang lakas ko na kaagad sa kanila. Excited na kasi sila sa magiging first baby natin. Lalo na 3 buwan na lang, manganganak ka na. At excited na rin ako na kinakabahan. Pero syempre, mas lamang yung excitement sa akin. Kasi gusto ko na rin talagang makita at mayakap ang baby natin. Malapit nang mangyari yun, Mine. Malapit na tayong maging isang buo at masayang pamilya. 3 buwan na lang pala, magbe-birthday na rin tayong dalawa. Sakto pa na yung due date ko, halos nakadikit lang din sa birthday natin. At kapag nagkataon na nanganak ka sa birthday mo o birthday ko,
makakatipid tayo sa pagsa-celebrate ng mga birthday nating tatlo. Maganda yung naisip mo, Mine. Makakatipid talaga tayo kasi isang celebration na lang ang gagawin natin. Oh, di ba? Natuwa ka rin? Nakaka-excite kayong isipin na tatlo tayong sabay-sabay na nagsa-celebrate ng mga birthday natin. Kaya sana talaga mga anak ka na mamaya. Uy, grabe. 3 buwan pa, Mine. Masyado ka namang nagmamadali. Siyempre, joke lang yun. Excited lang talaga ako maging tatay. Kahit nung una, sobrang kinabahan talaga ako nang sabihin mo na buntis ka. Aminin mo, kinabahan ka na baka habulin ka ng itak ng papa ko nung hindi pa natin sinasabi sa kanila na buntis ako. Oo, isa talaga yung sa pinakamalaking dahilan ko. Pero ang talagang kinatakutan ko nun, baka hindi ko mabigay sa'yo ang lahat ng kailangan mo at ng magiging anak natin. Bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Alam mo, Mine, mula noon hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan na ikaw yung pinili kong mahalin. Lalo na dito sa pinagbubuntis ko. Kasi sigurado ko na hindi mo kami pababayaan ng magiging anak natin. Basta, tutuparin ko yung pangako ko na pagbubutihin ko sa trabaho para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng baby natin. Ay, kainin na nga natin tong buko pie na dala ko at baka maiyak pa ako sa pag-uusap natin to eh. Teka lang, ipagtitimpla muna kita ng kape mo. Ako na ang gagawa nun, Mine. Kumain ka na lang dito at para sa inyo talaga ni baby tong pasalubong ko. Papadudot, nasa second year college ako at third year naman si Joe nang mabuntis niya ako. Pero hindi siya nagdadalawang isip na panagutan ako noon dahil nasa tamang edad na rin kaming dalawa. Nagkasundo mga magulang naming pareho na ipakasal na kami sa isa't isa na hindi namin tinutulan pa. Pareho ring may kaya ang pamilya namin at gusto sana nilang magpatuloy muna sa pag-aaral si Joe pero siya na rin ang nag-decide na huminto na lamang para magtrabaho. Kinuha naman kami ng malilipatang bahay ni na Daddy na mura lamang ang upa at binigyan nila ako ng puhunan para makapagsimula ng online business ko na pabango. Si Joe naman ay nakapasok din kaagad ng trabaho sa isang insurance company. Naging maayos ang unang mga buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Kahit nakabukod na kaming dalawa sa mga magulang namin ay inaalalayan pa rin nila kami kaya hindi kami gaanong nahihirapan sa buhay. Hanggang sa maipanganak na nga namin ang anak ko sa mismong kaarawan ko. Iba pala talaga kapag may anak ka na, Papa Dudut. Kasi parang doon pa lamang talaga nag-uumpisa na nararamdaman namin ni Joe na kailangan na naming maging totoong responsable sa mga bawat kilos namin. Noong umpisa ay magaan pa kahit papaano ang lahat sa aming tatlo ni Joe at ng anak naming si Maricel. Kaya lang habang lumalaki si Maricel at lumalaki rin ang mga gastusin, doon na nag-umpisa ang pagtatalo namin ng asawa ko. Tungkol sa mga gastusin, gawaing bahay, oras para kay Maricel at kung ano-ano pang bagay na minsan ay parang wala na masyadong sense na pagtalunan pa, Papa Dudut. Happy birthday ulit, Maricel! Thank you po, Mami! Happy birthday din po sa inyo, pati na rin po sa inyo ni Daddy! Sana nagustuhan mo ang regalo namin sa'yo ng mami mo. Sobrang nagustuhan ko po kasi favorite cartoon character ko talaga itong nakadrawing sa pajama na binigay niyo sa akin eh. Thank you po dito sa pajama na to, Daddy! Tapos may bago na naman po akong dodrawingan na sketch notebook na galing naman kay Mami! Alam ko kasi na hobby mo talaga na mag-drawing. Kaya yan kaagad ang naisipan kong ibigay sa'yo. Thank you po talaga sa inyo, Daddy! Sobrang saya ko po ngayong birthday celebration nating tatlo. Ang gaganda po ng mga regalo niyo sa akin, tapos ang sarap pa po ng mga niluto ni Mami. Siyempre naman, basta para sa baby ko, mas lalo kong sasarapan ng mga luto ko. Tsaka yun naman talaga ang gusto naming mangyari. Ang mag-enjoy ka sa special na araw na to, Maricel. I love you, Mami. I love you, Daddy. Payakap nga po sa inyo. We love you, anak! Love you, anak.
Oh, magpalit ka na muna ng damit mo anak. At medyo pinagpawisan na tong suot mo. Medyo lumalalim na rin ang gabi kaya kailangan mo na ring magpahinga. Sige po, papasok po muna ako sa kwarto ko para makapagpalit po ako ng pantulog ko. Okay, sige anak. Mabuti naman na tumabot ka pa sa birthday celebration ng anak natin. Akala ko ba tapos na tayo sa topic na yan? Nagsorry na nga ako kanina, di ba? Hindi ko naman ginusto na medyo gabi ng uwi. Anong medyo gabihin? Alam mo ba kung anong oras ka na nakauwi dito sa bahay? Halos mag-aalas 9 na. Gusto ko na ngang mauna na kaming kumain ni Maricel kanina para hindi na siya mapuyat. Pero nakiusap lang siya na hintayin ka para sabay-sabay tayong hipan niyang kandila sa birthday cake na yan. Pero nagpaliwanag na nga ako kung bakit late na ako nakauwi. Masyadong mababa ang benta ng team namin kaya pare-pareho kaming kailangan na mag-overtime. Overtime! Wala na akong ibang narinig mula sa iyo kung hindi ang lecheng overtime mo. Ella, pwede bang wag mo akong simulan? Pagod ako sa trabaho O bakit? Ikaw lang ba ang pagod? Baka nakakalimutan mo na may negosyo rin akong inaasikaso kahit nandito lang ako sa bahay. At ako pa ang nagluto ng lahat ng pagkain nandyan sa lamesa na yan. Sinabi ko naman sa'yo na umorder na lang tayo ng mga pagkain, di ba? Tapos ngayon, isusumbat mo pa na napagod ka dahil sa pagluluto mo? Parang kasalanan ko pa na gusto kong makatipid tayo kaya nagluto na lang ako. Wow ha! Thank you sa pag-appreciate ng effort ko, Joe. Saka alam mo, dapat nga magpasalamat ka dahil kahit nakalimutan mong bumili ng regalo para sa anak natin, nagawang ko pa ng paraan. Wala ka na ngang oras para kay Maricel? Tapos pati ba naman pagbili ng regalo? Makakalimutan mo pa? Kailangan ba pati yan isusumbat mo pa sa akin? Alam mo naman na mula nang ma-promote ako sa trabaho, marami na akong bagay na nakakalimutang gawin. Pero huwag mo naman sanang kalimutan yung responsibilidad mo bilang asawa ko at tatay ng anak natin. Na-promote ka nga, pero hindi naman masyadong nadagdagan ng sinisweldo mo. Tapos parang halos kulang na lang, doon ka na sa opisina niyo tumira. Sa umpisa lang naman to kasi nag-a-adjust pa ako. Intindi mo naman sana yun. Mahigit kalahating taong ka ng supervisor. Hanggang kailan ba kami mag-a-adjust ni Maricel ng dahil lang sa promotion mo? Mami, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Maricel, kanina ka pa ba dyan? Mami, bakit po kayo nagsisigawan? Galit po ba kayo na hinintay natin kumain si Daddy? Siyempre hindi. Masaya nga ako na sabay-sabay tayong nakapag-blow ng birthday candle na lagi nating ginagawa. Anak, hindi talaga kami nag-aaway ng mami mo. May pinagtatalunan lang kami pero maliit na bagay lang yon. O bakit pala hindi ka pa nagpapalit ng damit mo? Hindi ko po kasi makita yung paborito kong pantulog. Sige, ako nang maghahanap nun. Halika, bumalik na tayo sa kwarto mo. Papadudot mula nga nang ma-promote sa trabaho si Joe ay nabawasan talaga ang oras niya para sa amin ni Maricel. Palagi siyang naka-overtime at nakikipag-unahan na makakota sa ibang supervisor sa opisina nila. Gusto niya kasing magpakitang gila sa ibang boss nila at ipakita na deserve niya ang promotion na natatanggap niya. Ayun nga lang, kami naman ni Maricel ang naapektuhan ng dahil doon. Dahil maraming bagay na siyang nakakalimutan na tungkol sa aming dalawa. Hindi na rin namin siya nakakasabay kumain ng hapunan. At hindi na kami nakapamamasyal na magkasamang tatlo. Nang ma-promote din siya sa trabaho ay kumuha siya ng hulugan na bahay na kaagad naming nalipatan. Kaya dumagdag yon sa mga gastusin namin, Papa Dudut. Pareho po kaming nagdoble kayod sa trabaho. Lumalaki na rin kasi talaga ang mga gastusin namin para kay Maricel. Pero ginawa ko ang lahat para maging responsable pa rin na ilaw ng tahanan. Bagay na hindi nasabayan ng asawa ko. Masyado siyang nag-focus sa trabaho niya na madalas ay dinadala niya hanggang sa bahay namin, Papa Dudut. Wala na nga siyang oras para kay Maricel. Tapos, madalas pang mainit ang ulo niya sa amin na mag-ina niya, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sean, ang asawa kong si Joe. Nakita ko kasi na nahihirapan talaga siya sa bagong posisyon niya sa trabaho niya. Kaya lang masyado na talaga siyang nilalamon ng trabaho niya. Kahit 2 taon na siya noon na supervisor, lalo lang lumala ang ugali niya na pagiging workaholic. Kaya naman mas lalo ring lumala ang mga pagtatalo naming mag-asawa. Papadudot hindi nagtagal ay nagdesisyon na kami ni Joe na maghiwalay na lamang. Ang dahilan namin ay hindi na lang tungkol sa pagiging workaholic niya. Mas dumami ang bagay na pinagtatalunan naming dalawa. Simpleng ulam lang sa lamesa ay nagsisigawan na kami. Makalimutan niya lamang na magbayad ng bill ng tubig at kuryente, galit na kaagad ako sa kanya. Hindi ko lang nalabhan ang isusuot niyang pantalon, nasisigawan na niya kaagad ako. Marami pa kaming bagay na hindi na pagkakasunduan sa bahay, Papa Dudut. At lahat yon ay maliit na bagay lamang talaga na para bang kami na rin ang nagpapalaki ni Joe. Kaya naman humantong na talaga kami sa paghihiwalay, Papa Dudut. Si Joe ang umalis sa bahay namin pero patuloy siya sa pagbibigay ng financial support para kay Maricel. Tinulungan naman ako ng parents ko na ipagpatuloy ang paghuhulog sa bahay na tinitirhan namin ni Maricel. At dahil matalinong bata ang anak ko, naiintindihan naman niya ang nangyayaring hiwalayan namin ng daddy niya. Ayun nga lang, habang tumatagal ay unti-unti rin siyang nahihirapan. Dahil lang kinalakhan niyang masayang pamilya ay bigla na lamang nawasak, Papa Dudut. Nakauwi ka na pala. Sakto kasi katatapos ko lang magluto nitong pancake na merienda mo. Wow! Favorite ko po yan! Lahat naman ng niluluto ko, favorite mo eh. Siyempre po, lahat kasi ng niluluto nyo, masarap po talaga, Mami. Sus, binola pa ako ng anak ko. Totoo po yun, Mami. Kaya nga po palagi ako malakas kumain kapag nandito ako sa bahay eh. Kasi wala akong pinalalampas sa mga niluluto nyong pagkain para sa akin. Naku, mukhang may gusto ka lang ipabili sa akin ah. Wala po. Nagsasabi lang po talaga ako ng totoo. Umupo ka na nga dito nang makapagmerienda ka na. Sige po. Oh, eto na yung pancake at chocolate drink mo. Thank you, Mommy. You're welcome, anak. Malapit na nga pala ang birthday mo. Birthday po nating 3 ni Daddy. Oo nga naman, birthday nating 3. Ano bang gusto mong gawin sa birthday natin? Gusto mo ba na i-invite natin ang mga classmate mo para makapag-celebrate ka kasama sila? Hindi na po. Alam niyo naman po na konti lang ang friends ko sa school namin eh. Eh di yung mga friends mo na lang ang invite natin. Busy po sila sa araw na yon. Ah, ganun ba? O sige, ipagluluto na lang kita ng paborito mong carbonara kahit wala tayong bisita. Yay! Sige po, Mommy! At saka para mas maging espesyal pa ang birthday mo, ano gusto mong regalo? Sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko sa iyo yon. Talaga po? Kahit ano pong hilingin ko, bibigay nyo? Oo naman, basta ba kaya kong bilhin eh. Hindi nyo naman po kailangan gumastos sa regalo na gusto ko. Anong ibig mong sabihin, Maricel? Mami, yung gusto ko po sanang regalo sa birthday ko, yung makapag-celebrate po ulit tayong 3 ni na Daddy ng magkakasama kagaya ng dati. Nung 1 taon po kasi si Daddy ang kasama ko nung birthday niya sa apartment niya. Tapos nung birthday po natin, tayong 2 na lang po yung magkasama dito sa bahay.
Maricel, naiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon natin ngayon. Pati na rin yung tungkol sa amin ng daddy mo. Opo, naintindihan ko naman po, Mami. Pero baka po mapagbigyan niyo ako na makapag-celebrate ulit tayong tatlo na magkakasama sa birthday natin. Yung sabay-sabay po tayong magbablow ng candle ng birthday cake natin. Tapos yayakapin niyo po ako ng mahigpit pagkatapos po nun. Sa totoo lang anak, hindi kasi ako sigurado sa magiging schedule ng daddy mo. Baka hindi rin siya pwede sa araw mismo ng birthday natin. Ganun po ba? Sayang. Miss ko na po kasi talaga yung pagsa-celebrate nating tatlo ng magkakasama eh. Miss ko na po yung mga oras na palagi tayong namamasyal. Kaya sana po mapagbigyan niyo ako sa hiling ko na yon. Kasi yun lang naman po talaga ang... Maricel, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Mami, nahihilo po ako. Sumasakit po yung ulo ko. At saka... Oh! Maricel? Maricel, anak! Anak, gumising ka! Papadudot, sobrang nataranta talaga ako nang bigla na lamang mahimatay si Maricel na kaagad kong nasalo nang matumba siya mula sa kinakaupuan niya. Ilang beses ko pang tinapik-tapik ang pisngi niya pero hindi kaagad siya nagkaroon ng malay. At dahil wala naman akong kotse, kaagad ako humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin para madala sa ospital ang anak ko. Mabilis ding nakarating doon si Joe nang tawagan ko siya. Nung una, sinabi ng doktor na anemic ang anak namin pero may mga test pa raw sila na kailangang gawin para sa kanya. At pagkalipas ng ilang araw, napahaguluhol na lamang ako nang malaman namin ang resulta ng mga test na yon, papadudot. Merong stage 3 leukemia ang anak naming si Maricel. Papadudot, sinabi ko sa mga doktor na gawin nila ang lahat para gumaling ang anak namin ni Joe kaya sinimula na kaagad ang mga therapy na kailangan para sa kanya. Pero mabilis na raw na kumalat ang cancer cells sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Maricel at doon na nga nagsimulang manghina ang anak namin. Nakita ko pa rin na pilit niyang nilalabanan yon. Nakita ko rin na para bang nagkaroon siya ng lakas nang sabihin namin sa kanya ni Joe na tutuparin namin ang birthday wish niya na mag-celebrate kaming tatlo ng birthday ng magkakasama. Pinakita at pinaramdam niya sa amin na parang wala siyang sakit dahil doon, papadudot. Oh Maricel, ready ka na bang hipa natin ng daddy mo ang candle dito sa birthday cake natin? Opo, Mami. Kanina pa po ako ready at excited na i-blow natin tong candle. Oh, ready na pala ang anak natin. Kaya hipan na natin to. Sige, 1, 2, 3! Happy birthday, Maricel! anak! Yay! Happy birthday din po, Mami, Daddy! Thank you po sa pagtupad ng birthday wish ko. Sobrang saya ko po na magkakasama ulit tayong tatlo ngayon. Siyempre, hindi namin pwedeng hindi to pa rin ang birthday wish ng nag-iisa naming baby. Daddy, hindi na po ako baby. 11 years old na po ako. Ah, big girl na pala tong baby namin. Sige nga, subukan ko nga kung big girl ka na talaga. Ha? Sinong big girl, ha? Ano, big girl ka na talaga? Ha? Alisin na po yung kamay niyo sa tagiliran ko. Sabi mo big girl ka na eh. Dapat hindi ka na nakikilit eh. Daddy naman eh. Joe, tama na yan. Baka masyadong mapagod ang anak natin. Eto na, bibitawan ko na siya. Si Daddy talaga. Palagi na lang ako kinikiliti kapag sinasabi kong big girl na ako. Doon kasi natin malalaman kung talagang hindi ka na baby. Maricel, islice mo na tong cake mo para makakain ka na rin. Mami, pwede po bang bukas na lang ako kumain ng cake? Ang sarap po kasi ng niluto niyong carbonara eh. Kaya naparami po yung kain ko kanina. Nabusog po tuloy kaagad ako. Sige, ayos lang anak. Itatabi ko na lang muna sa ref natin tong cake mo.
Thank you po. Gusto ko na rin pong magpahinga kasi medyo po inaantok na rin po ako. Okay, halika. Sasamahan na kita sa kwarto mo. Kaya ko na po ang sarili ko, Mami. Maiwan ko na po kayo dito ni Daddy. Thank you po ulit sa masayang birthday celebration ngayon, ah. Happy birthday po ulit sa inyo, Daddy. Happy birthday din sa'yo, anak. Papasok na po muna ako sa kwarto. Baka pala hindi ako makasama sa chemotherapy ni Maricel sa Sabado. Bakit naman hindi? Nung isang linggo ko pa sinabi sa'yo yung tungkol dun ah. May meeting kasi ako sa isang malaking prospect namin na client. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang meeting na yun sa mga agent ko. Kasi nga malaking account yun. Eh paano naman ang anak natin? Sa akin mo na lang ba talaga siya iaasa? Ay nako, bakit ba kailangan ko pang itanong yun? Eh kahit naman nung wala pang sakit si Maricel, ako na lang halos ang nag-aasikaso sa kanya. Para namang sinabi mo na naging walang kwenta akong tatay sa kanya. Kaya ako lang naman hindi mabitawan ng meeting na yun dahil malaking incentive ang makukuha ko doon. At magagamit natin yun sa mga panggastos para sa therapy at gamot ni Maricel. Hindi mo kasi talaga naiintindihan ang point dito, Joe. Hindi lang perang kailangan sa'yo ng anak natin. Presensya mo. Presensya mo bilang tatay niya. Eto na naman tayo, Ella. Ako na naman ang masama at ikaw na naman ang dakilang ina. Kasi hindi mo iniintindi kung anong sinasabi ko sa'yo. Mami? Daddy? Nag-aaway na naman po ba kayo? Maricel, anak, hindi kami nag-aaway ng daddy mo. Tama ang mami mo. Nag-uusap lang kami. Bakit po ba palagi na lang kayong nag-aaway? Dapat po ba hindi ko na lang hiniling na magkasama-sama tayo ngayong birthday natin? Gusto ko lang naman po ng masayang birthday celebration. Gusto ko lang po na makasama kayong dalawa. Sobrang hirap po ba talagang ibigay yun sa akin? Sana po hindi nyo na lang pinilit na magkasama-sama tayo ngayon. Kung mag-aaway lang din po pala kayo ulit. Maricel! Maricel, sandali lang! Anak! Papadudot ilang minuto rin pong nagkulong si Maricel sa kwarto niya at umiyak bago niya kami pinagbuksan ni Joe ng pinto. Pareho naman kaming nagsorry sa kanya ni Joe at alam kasi namin na nasira namin ang dapat sana ay masayang birthday celebration naming tatlo. Nangako kami sa kanya na mamamasyal kami kinabukasan at hindi na muli pang mag-aaway. At dahil talagang mabait na bata si Maricel ay tinanggap naman niya ang sorry namin basta raw tutuparin namin ang pangako naming pamamasyal kinabukasan. Hindi ko na rin talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa amin ni Joe ang mag-away at magsigawan, Papa Dudut. Magsisimula sa simpleng pagkatalo na mauuwi sa walang katapusan na sumbatan. Para bang hindi na kami pwedeng magsama ng matagal sa iisang lugar nang hindi kami nagsisigawan. Kahit may usapan kami ng araw na yon na iwasan namin magtalo, ay nauwi pa rin sa sumbatan ang lahat sa aming dalawa. Mali yata talaga na kami ay magkasamang dalawa. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot na tuloy ang pamamasyal naming tatlo nila Joe at Maricel at ng araw na yon ay tinupad namin ni Joe ang pangako namin na hindi kami mag-aaway. Hindi na lamang kami masyadong nagkikibuan para maiwasan namin na magtalo pa kami. Dahil ultimo sa kung saan kami kakain at mamamasyal ay muntik pa naming pag-awayan. Kung hindi pa nga nagsuggest si Maricel ng mga gusto niyang puntahan ay hindi kami hihinto ni Joe sa nag-uumpisa na naming pagtatalo. Pero sa buong araw na magkasama kami ay nakita ko na nag-enjoy si Maricel at kung gaano siya kasaya. Naramdaman ko na sobrang na-miss niya talaga ang makapamasyal kaming tatlo sa mga paborito niyang lugar at kainan. Papadudot na tuloy ang mga therapy ni Maricel at nakita ko kung paano siya naging matapang na labanan ng sakit na meron siya. Kahit gaano siya nasasaktan sa mga tinuturok sa kanyang gamot ay pinipigilan niya ang sarili niya na maiyak.
Palagi rin siyang nakangiti kahit na nanghihina siya pagkatapos ng therapy. At yung pagiging matatag at matapang ng anak ko ay sinasabayan ko ng araw-araw na pagdarasal sa Poong May Kapal na sana ay malampasan namin ang napakalaking pagsubok na yon. Na sana ibigay na lamang sa amin ni Maricel, na sana ipagalingin niya ang anak ko, na sana ay makasama pa namin siya ng mas mahaba pang panahon. Kaya nga lang Papa Dudut, bigo ako. Dahil pagkalipas ng halos 1 taon, sinabi ng doktor na umakyat na sa stage 4 ang cancer ni Maricel at binigyan na rin ng taning ang buhay niya. Hindi ko po yun natanggap at patuloy akong nananalig noon na gagaling ang anak ko, na magkakaroon ng himala at sasabihin ng doktor na wala ng cancer ang anak ko, Papa Dudut. Mami, Anak, gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? bukod po sa medyo masakit yung katawan ko, maayos naman po ako, Mami. Gusto mo bang kumain na? May dala ako dito na paborito mong carbonara. Pwede ka naman daw kumain ito basta konti lang. Busog pa po ako. May prutas din dito. Baka gusto mo ng apple o kaya orange. Hindi po talaga ako nagugutom. Maricel, hindi ka pa kasi kumakain mula kagabi. Ipagbabalat na lang kita ng apple kasi gusto mong kainin to ng walang balat, di ba? Mami, sandali lang po. Bakit anak? Pwede po bang dito na lang po muna kayo sa tabi ko? Gusto ko po kasing maramdaman na hawak niyo yung kamay ko. Oo naman. Eto hahawakan ko ng mahigpit ang kamay mo. Mami, alam niyo po, ang swerte ko kasi binigyan po ako ni Lord ng isang napakaganda at saka napakabait na mami na kagaya niyo. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Gusto mo na parati akong binobola. Hindi naman po pambobola yun. Totoo po yung sinasabi ko. Kaya nga po kung makikita ko si Lord sa heaven, paulit-ulit ko pong hihilingin sa Kanya na sana po kayo po ulit ni Daddy ang maging parents ko. Ano ba yung sinasabi mo, Maricel? Hindi mo pa makikita si Lord kasi matagal pa tayong magkakasama-sama ng daddy mo. Mami, may hiling po sana ako sa inyo. Ano yun? Ibibigay ko kahit ano pa yan. Basta para sa pinakamamahal kong anak. Mami, alam ko pong mahirap pero sana po kapag nawala ako, wag po kayong masyadong iiyak ha. Bakit mo pa sinasabi yan? Alam mo naman na hindi yan mangyayari, di ba? Gagaling ka, Maricel. Mabait kang bata. Malakas ka, kaya mawawala rin yung sakit mo. Yun ang isipin mo, okay? Gumaling man po ako o hindi, gusto ko po na palagi kayong nakangiti. Pwede niyo po bang gawin yun para sa akin? Siyempre naman. Gagawin ko yun. Para sa'yo. Sa tuwing ngingiti tong mga labi ko, ibig sabihin nun, ikaw ang nasa isip ko, anak. Kaya magpalakas ka palalo, ha? Para palaging ngumiti si Mami. Maricel, 2 buwan na lang. Birthday na natin. Magsi-celebrate pa tayo, di ba? Tayong 3 ng daddy mo. Sa bahay natin. At promise, gagawin naming pinakamasayang birthday celebration natin to. Okay lang naman po kahit hindi na tayo mag-celebrate.
Ang mahalaga lang naman po sa akin, yung magkakasama tayo ni Daddy. Mami, sorry po kung nagagalit ako sa inyo ni Daddy kapag nag-aaway kayo ha. Sorry po kung naging pasaway akong anak sa inyo. Hindi mo kailangan na mag-sorry dahil kahit kailan, hindi ka naging pasaway at naging napakabait mong anak sa amin ng daddy mo. Kayo rin po ni Daddy, naging napakabait niyo po sa akin. Kaya paulit-ulit po akong nagpapasalamat na kayong binigay ni Lord sa akin. Mami, gusto ko na po muna ulit matulog. O sige, ayos na ba yung pagkakahiga mo? Opo. Okay, lalabas lang muna ako ha. Kukuha lang ako ng kape ko. Pero babalik din kaagad si Mami. Magpahinga ka lang dyan, Maricel, ha? Babalik ka agad ako. Sige po, Mami. Ella, bakit ka umiiyak? Si Maricel kasi parang nagpapaalam na siya sa akin kanina. Malakas pa ang anak natin. Alam ko na makakasama pa natin siya ng mas matagal. Joe, hindi ko kayang mawala ang anak natin. Hindi ko kayang mawala si Maricel sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Magpakatatag ka lang, Ella. Kailangan natin kayanin to, lalo na ngayon. Hindi tayo pwedeng makita ni Maricel na pinanghihinaan ng loob. Kailangan niya tayong dalawang ngayon. Kaya please, alam ko na may hirap pero kailangan nating tatagan ang loob natin para kay Maricel. Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay pinaparusahan kami ni Joe ng puong may kapal dahil pareho kaming hindi naging mabuting asawa sa isa't isa. Hindi namin natupad ang pangakong binitawan namin sa altar, Papa Dudut. At hindi namin nagampanan ng maayos ang tungkulin namin bilang isang magulang kay Maricel. Kaya bilang kaparusahan ay tinakda niya na kunin ang maaga ang anak namin. Alam ko na mali ang bagay na tumatakbo noon sa isipan ko pero hindi ko yon mapigilan talaga. Ang naisip ko rin noon, Papa Dudut, ay bakit naman kailangan na si Maricel pa ang makaranas ng ganong sakit? Bakit kailangan na siyang magkaroon ng malubhang karamdaman at bakit hindi na lamang ako? Kasi handa naman akong akuin ang lahat. Huwag lamang masaktan ang anak namin ni Joe. Mas mababawasan siguro ang kirot na nararamdaman ko noon kung sakaling hindi ko nakikitang naghihirap ang anak ko. Kaya nga lang, Papa Dudut, hindi sa akin ibinigay ang sakit na yon. Hindi ako yung tinaningan ng doktor na mawawala na sa mundong ito. Hanggang sa dumating nga ang oras na kinakatakutan ko. Ang pagpanaw ni Maricel isang buwan bago ang aming birthday. Sobrang sakit noon kasi umasa pa ako na muli kaming magkakasama-sama sa araw ng birthday namin. Nangako ko sa kanya ng isang napakasayang birthday celebration. Magluluto ako ng paborito niyang pagkain, bibigyan ko siya ng maraming regalo at hihipa namin ng sabay ang kandila sa paborito niyang birthday cake. Isang pangako yon na tinupad ko pa rin kahit ako na lamang mag-isa sa bahay, Papa Dudut. Ayos na siguro itong mga pagkain na nandito sa lamesa. May carbonara, fried chicken, buko salad, at saka strawberry ice cream. Sigurado ako na magugustuhan lahat to ni Maricel. Anak, nakikita mo ba itong mga inihanda ko para sa birthday nating dalawa? Lahat to paborito mo.
Kaya ako nandito ka lang. Sigurado ako na sobrang matutuwa ka. Maricel, miss na miss ka na ni Mami. Payakap naman oh. Yakapin mo naman ako kahit sa panaginip ko lang. Miss na kita. Sobra. Ella? Ella, gising ka pa ba? Si Joe yun ah. Bakit pa siya pumunta dito sa bahay ng ganitong oras? Ay, pagbuksan ko na nga siya ng pinto. Happy birthday! Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan kita kasi birthday mo ngayon at birthday ko kahapon. Joe, hindi mo na kailangan gawin to. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sayang naman tong cake na dala ko kung paalisin mo lang ako. Isa pa, hindi rin ako nakapag-celebrate ng birthday ko kahapon. Pwede bang sabay na tayong mag-celebrate ngayon? Gabi na. Siguro mas mabuti pa Please, kung… Ella. Gusto ko lang mag-celebrate ng birthday kasama ka. Kagaya ng ginagawa natin nung nandito pa si Maricel. Kahit ngayon lang. Pagbigyan mo sana ako. Sige, halika. Pumasok ka na. Salamat. Oh, naganda ka rin pala dito ng mga pagkain. Ikaw ba ang nagluto ng mga to? Oo. Paborito lahat to ni Maricel. Lalo na tong creamy carbonara mo. Sigurado ako na kung nandito lang siya, mabubusog na naman kaagad yun. Ay, eto nga pala yung cake. Ilalabas ko na sa kahon para maisama dito sa mga inihanda mong pagkain. Sige, salamat. Ayan. Ayos! Kompleto na tong handa para sa birthday celebration nating tatlo ni Maricel. Teka lang, parang may kulang pa pala. Anong ginagawa mo? Sisindihan ko tong kandila dito sa cake natin. Hindi mo naman na kailangan gawin yan, Joe. Hindi kompleto ang birthday celebration na to kung hindi natin sabay hihipan ng kandila na nandito sa ibabaw ng cake. Pero wala na nga si Maricel. Hindi mo pa talaga yun naiintindihan? Wala nang dahilan. Para sindihan mo pa yung kandila na yan dahil wala na rin ang anak ko para hipan yan, Joe. Anak natin, Ella. Pareho nating anak si Maricel. Kaya pareho tayong nawalan dito. Huwag mo naman sanang sarilinin ng sakit. Ako naman kasi talaga yung may kasalanan. Dapat nung una pa lang, napansin ko na kaagad yung pagiging matamlay at sakitin niya. Naakala ko normal lang para sa edad niya. Dapat nakita ko kaagad yung mga pasa sa katawan niya. Dapat hindi ko siya pinabayaan. At kung ginawa ko lang yung tungkulin ko bilang nanay niya, siguro hindi siya nawala sa atin. Kaya kasalanan ko to, Joe. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. May kasalanan din ako. Kasi nawalan ako ng oras para sa inyong dalawa. Alam ko naman, Ella, na ako talaga ang punot dulo kung bakit tayo naghiwalay. Dahil hinayaan ko na sirain ng trabaho ko ang pamilya natin. Nagpalahamon ako sa karir at pera ko. Pero kahit ano palang pagsusumikap ang gawin ko sa trabaho, hindi rin nun maibibigay ang totoong kaligayahan ko. Kasi hindi na iligtas ng perang pinagpaguran ko ang buhay ng anak natin. Joe! Hindi ko lang pinapakita pero palagi kong sinisisi ang sarili ko. Tama ka naman eh. Napakagago ko kasi wala nang ibang naging importante sa akin kung hindi ang trabaho ko. Ella, sorry. Sorry kung hindi ko talaga nagampanan yung papel ko sa pamilya na to. Sorry kung napabayaan ko kayo ng anak natin. Pero please, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Hindi pa huli para muli nating maayos ang lahat sa ating dalawa. At alam ko na ito rin ang gusto ni Maricel na mangyari. Ang magkaayos tayo at ang pamilya na to. Hindi ko alam. Ewan ko. Masyado pang magulo para sa akin ang lahat. Sa totoo lang,
Hindi ko kasi alam kung paano mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na si Ella sa buhay ko. Joe, alam mo naman na sa kanya umiikot ang mundo ko. At ngayon na wala na siya, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng dahilan ng sarili ko para magpatuloy sa buhay na to. Basta ang alam ko lang, sobrang sakit. Sobrang sakit dito. Ang sakit-sakit kasi kahit kailan, hindi ko na makikita at mayayakap pa ang anak natin. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung paano muling magsisimula nang hindi nakasama si Maricel. Sa lumipas na halos 12 taon, sa kanya ko na pinaikot ang mundo ko. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, kaya hirap na hirap ako na patakbuhin ang oras ko nang wala na siya sa bahay o sa bahay ko. Halos hindi ko na rin natutukan pa ang online business ko at madalas din na nasa bahay ang mga magulang ko, pero tinataboy ko lang sila at sinasabi ko na kaya ko ang sarili ko. Sila ang tumutulong sa akin noon para sa mga bayarin ko na napabayaan ko na. Pinayuhan din nila ako na mas mabuti raw kung ibenta ko na lamang ang bahay na tinitirhan ko para mabilis ako makapag-move on, bagay na hindi ko sinang-ayunan. Dahil nasa bahay na yon ang ilan sa mga pinakamagagandang ala-ala namin na magkasama ni Maricel. Gabi-gabi at araw-araw po akong umiiyak sa iba't ibang sulok ng bahay, Papa Dudut. Nandun ako palagi sa kwarto ni Maricel at madalas na tinititigan ang mga gamit niya pati na ang mga drawings niya. Minsan din ay niyayakap ko ang mga damit niya o kaya ay ang una niya sa kama. At kapag naaamoy ko siya o kaya ay umiihip ang malamig na hangin, nararamdaman ko na parang nandun lamang siya at nakayakap sa akin. Hirap na hirap talaga akong magsimula muli, Papa Dudut. Hirap akong makita ang bukas nang hindi na siya kasama. Sana kung si Maricel ay tumakbo ang oras ko at umikot ang mundo ko. Paano pa ako magpapatuloy kung pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako? Isang linggo ang lumipas nang sinimulan kong dalaw-dalawin sa bahay ni Joe, Papa Dudut. Nung una ay tinataboy ko pa siya at sinasabi ko sa kanya na hindi ko siya kailangan. Wala akong ibang kailangan sa buhay ko kung hindi ang anak ko lamang. Umalis din siya sa bahay pero muling bumalik kinabukasan at paulit-ulit ko siyang tinataboy pero hindi niya ako sinukuan. Sinabi niya na palagi lang siyang nandyan para sa akin. Sila na mga taong nagmamahal sa akin. Sinabi niya rin na kailangan kong magpakatatag hindi lamang para sa sarili ko kung hindi para na rin kay Maricel. Sigurado raw siya na nalulungkot ang anak namin kasi nakikita niyang patuloy akong nahihirapan sa pagkawala niya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak sa kanya. Tama naman kasi si Joe sa lahat ng mga sinabi niya. Mas lalo ko lang pinahihirapan ang anak naming si Maricel kung patuloy akong magkukulong sa kalungkutan. Papa Dudut, nagkabalikan din po kami ni Joe hindi lamang dahil sa awa kung hindi dahil sa mas naiintindihan na namin ang isa't isa. Sa pagkawala ng anak namin ay pareho kaming maraming na-realize ng asawa ko. Ang relasyon ay hindi natatapos sa pagtupad ng isang obligasyon, kung hindi sa pagpapakita at pagpaparamdam ng walang katapusang pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga kagaya ko na minsang nawala ng minamahal sa buhay. Piliin nating maging matatag. Totoong madali itong sabihin at mahirap gawin. Pero palagi na lang nating isipin na para makausad tayo mula sa kalungkutan ay kailangan natin ng isang may mga tao pa rin
na natitira para magbigay sa atin ng lakas at magparamdam ng kanilang pagmamahal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ella. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.